Papalakpak din po kami at makikisaya habang sinusubukan ko talagang hilahin ang aking lalamunan para lumabas ang boses. Siguro produkto talaga ito na sobrang alam mo yung sobrang work, no? Yung nagpupuyat ka, tapos napupuyat ka, hindi nagpupuyat. Kasi pag nagpupuyat, parang sinadya, ano? Ayun, pasensya na po kayo. Ayan, excuse me. Pasensya na, para akong, ano tawag sa ganun? Nagdidigay, pasensya na po. Kasi nagdidigay, parang sinasabi nila, parang utot din daw yan. Charo to, hindi ako nang babasa. Clinically speaking, na doon naman lumalabas sa ano mo. Pasensya na, sorry po. But anyway, makikisaya po ako sa mga dongyan, mga tagahanga ni na Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Kasi nga, proud na proud itong si Papa Dong sa nag-viral na clip ni napakagandang Marian Rivera nung maging hurado siya, isa siya sa mga naging judges ng katatapos lamang ng Century Superbad, di ba, na ginanap ilang days ago, this July, na pinag-usapan talaga yung naging question and answer portion kung saan meron isang lalaking contestant. Siya rin yata yung nanalo, if I am not mistaken, ano? Na tinanong niya, binasa niya yung question in Tagalog kasi nakasulat naman talaga yung mga ganon. Tapos, since hindi yata masyadong bihasa sa pagtatagalog itong contestant, sinabi niya sa, excuse me, can you translate that in English? Because, you know, I can only speak Tagalog in 2 sentences or a sentence, something like that. Tapos, tawan-tawa kami kay Maria kasi talaga namang very confident ang ating yan. Kasi nga before, si Marian, ang isa sa mga artista natin na sumisikat at sikat talaga na laging napupulaan, pinipintasan ang kanyang pag-i-Ingles, ang kanyang limitadong kakayahan ng pagsasalita ng Ingles at yung pagiging jologs, yun ang term ni kay Marian nung hindi pa sila ni Ding Dong I mean, nung hindi pa seryoso ang kanilang relasyon ni Ding Dong, isa yan sa mga laging binabasa kayo, binabato sa kanya. Pero, syempre naman ang ating kaibigan ng lola mo, di ba? Nag-aral naman ng masiguro, nag-level up, at talaga naman kahit graduate siya ng psychology course sa De La Salle, sa Cavite, di ba? And St. Benilde, if I am not mistaken, na branch ng La Salle, sa Cavite. At yun nga, ang dami niyang mga bashing noong araw. Syempre, alam naman natin, may natutunan naman ito. May pinag-aralan naman si Marian, Hindi naman talaga basehan yung pag-i-Ingles para sabihin napakagaling mo. Kung ako nga, at my age, kahit ang sabi mo pa, ang galing-galing ko mag-Ingles, dahil graduate ako ng UP, nabubulol pa rin po ako at talagang kagaya ng mga previous ko, napapanood nyo, hindi naman ako Inglesero din talaga. But of course, I can converse in English, di ba? Depende sa gamit, depende rin sa mga nakakausap. Kaya siguro, nag-adapt din itong ating Queen Marian nung nag-request sa kanya yung contestant na, can you translate it to English? Dahil hindi niya masyadong maintindihan yung Tagalog. Na talagang buong sikap naman talaga. Sabi niya, listen very carefully. Yan! Na parang tinatanong sa kanya yung hindi naman yung mga Gloria Diaz kind of questions sa binibini na physical asset or what. But ang ganda nung pagkakatranslate niya, very correct. Hindi mo rin naman masasabing gimmick yun nung Superbad because it was a live show. Diba? Na talaga namang naramdaman natin ang galing at talino ng isang Marian Rivera na nung ma-interview nga natin siya sa Maritas University, she was saying and relating to us na nahahawa siya dito sa dalawa niyang mga anak na mga Inglesero kasi nag-aaral na, di ba? Nasabi niya, natututo siya dahil yun ang nagiging isa sa mga nagiging very, very distinct na medium nila of conversation sa kanilang household, sa kanilang tahanan na nakikipag-English. Kasi paano nga man maiintindihan yung mga anak mo, paano mo naman mag-guide o matuturuan na ang ginagamit naman talaga siguro medium of instruction sa mga schools nila is English. Natural, mag-a-adapt ka. And hindi mo masasabing hindi marunong mag-adapt si Marian because she's a learned one. O diba? Nag-aral. At may pinag-aralan. So nakakatuwa. And nang mag-trending ito because of that, isa nga sa mga proud na proud sa kanya ay ang kanyang hobby
ang papadong natin, Dingdong natin. Siya proud na proud sa kanya. Wow, pinag-usapan. And pinag-usapan niyo to in a very, very positive way or manner na talaga namang pinupuri siyan. Sinasabi ng mga, siguro yung mga basher na naging, ng mga naging supporter ng sabi, kita nyo, magaling naman ang idol namin, blah, 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 mga ganon. At ayun na nga, imbis na maging nega yung resulta, kinatuwa pa nila kasi nakita mo talaga yung pag-grow ni Marian, hindi lang bilang isang artista, hindi lang bilang isang mother siguro, kundi bilang isang tao na talagang nakikita mo in words or di ba na in deed perhaps na talagang sumabay siya, di ba? Kasi alam naman nating lahat na ang kanyang napangasawa na si Dingdong dati sa Inglesero din. Galing sa angka ng mga Inglesero, hindi lang man dahil nag-Ateneo si Papa Dong or what. Siguro naging ano na nila yon. And dahil sa pagmamahal niya sa kanyang asawang si Dingdong, syempre, sisikapin mo rin na makasabay. Kung hindi man yung, alam mo yon, kung hindi man yung anong tawag natin doon, o hindi man yung mapantayan or what, yung tama nga, makasabay ka sa lingwahe, umpisa sa lingwahe na ginagamit ninyo. Kasi syempre may pamilya, may mga ibang tao na nakakasama kayo na hindi taliwas sa o labas sa showbiz, na iba yung lingwahe. At doon mo makikita ang isang Marian Rivera na talaga namang yung paglago, yung pag-grow niya bilang isang individual na nagsikap din naman, na ipapakita yon. Maganda lang talaga siyang magdala, bukod sa talaga namang napakaganda niya. Sa totoo lang, simula akong makakita naman na nagaganda ang mga artista. Isa si Marian siguro sa may pinakamagandang mukha na artista ang nakita ko. Kahit nung araw pa na nakita ko sila Charito Solis, Amalia Fuentes. Si Amalia napakaganda talaga, namang perfect na perfect yung mga kagandahan ng mga Susan Henson nung araw. Yun ba? Chatsilayan, yung mga ganong classic. Gloria Diaz. Inabutan ko pa yung mga talagang rurok ng kagandahan nila. And si Marian, yan. Inaabang ako yan kasi ako, malapit na rin ako mag-senior citizen. Siguro naman, tatagal pa ako hanggang mga 80 years old. So makikita ko pa si Marian pag mga 60 na siya. Kagaya ni Ate V na at 70, beautiful pa rin. Ibang-ibang ganda na nagsimula siya. Nakita ko siya nung teenager pa lang siya. Di ba? Ganda ni Ate V. O, di ba? Ilang taon lang naman ang tanda sa akin ni Ate V. Alam mo na, nagaganyan ka, nagsisenyas ka ng 7 minutes na magsi-70 si Ate V, ako naman magsi-60, o di 10 years lang ang pagitan namin, pero tingnan mo mga ganda namin, di ba, doon? Charot! Kaya ako hamon ko yan. Di ba? So, Marian, kung proud sa'yo si Dingdong, proud din kaming mga naniniwala at sumusuporta sa'yo. Dahil, di ba, in a very positive, very funny, very funny, positive, yung humorous, may pagka-humorous ang datingan. Ang saya lang, nakaka-good vibes ang mga ganon. So, yung mga ganong nagba-viral, yun ang mga dapat nating kinatutuwaan at lagi nating ilalike kasi ang gaganda lang ng dating. At yun na nga, as I said, nakaka-good vibes. Kaya sana po, nag-good vibes din po kayo dito sa Unbearable Channel. Pero humihingi pa rin po ako ng pagpapasensya. Kasi si Don nga, ninaraga ko, si Niyong, nangangatilalamunan ko. Charot! Sasabihin ng mga nanonood, mga bashers ko na, buti nga sa'yo, charot! Horsey ang boses. Plano ko pa namang Kaya, kay kaibigan, gusto ko lang manawagan, sana makarating ito sa'yo. Kay Attorney Nick Nangit, talagang very sorry friend. Sorry, kita mo naman hanggang ngayon, ang boses ko hindi na bumalik. I was supposed to be part of your concert last June something. 20-something, di ba? Kaya lang, sabi ko nga sa kapatid, sa sobrang busy ko, daming inaasikaso, napupuyat sa mga trabaho, talagang hindi na pahinga yung boses ko. Kaya hindi ako I was supposed to render 2 songs, yung Matundila at saka yung Tuwing Umuulan at Kapiling Ka na. Pinaghandaan ko na, prinactice ko na, pero wala ngang gandang boses na lumalabas. Charot! Sa mga susunod na pagtatagal, yun na. Ako ang yung lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus, nagpapasalamat, humihingi rin po ulit ng dispensa po sa inyong lahat, lalo na dun sa mga na medyo naiinis sa garalgal kong boses. Thank you pa rin po. We love you!